Kabanata 51, Ang Liwanag ng Buhay. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 8 versikulo 12 hanggang 59, Juan Kapitulo 9. At muling nagsalita sa kanila si Jesus, na nagsasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay." Nang sabihin niya ang mga salitang ito, si Jesus ay nasa looban ng templo na espesyal na nauugnay sa mga serbisyo ng pista ng mga tabernakulo. Sa gitna ng korte na ito ay tumaas ang dalawang matataas na pamantayan, na sumusuporta sa mga lampstand na may malaking sukat. Pagkatapos ng hain sa gabi, ang lahat ng mga lampara ay sinindihan, na nagsisindi ng kanilang liwanag sa Jerusalem. Ang seremonyang ito ay bilang paggunita sa haligi ng liwanag na gumabay sa Israel sa desyerto, at itinuring din na tumuturo sa pagdating ng Mesiyas. Sa gabi ng sinindihan ng mga lampara, ang hukuman ay isang tanawin ng malaking pagsasaya. Ang mga lalaking may uban, ang mga saserdote ng templo at ang mga pinuno ng bayan, ay nakiisa sa mga sayaw sa kapistahan sa tunog ng instrumental na musika at mga awit ng mga Levita. Sa pag-iilaw ng Jerusalem, ang mga tao ay nagpahayag ng kanilang pag-asa sa pagdating ng Mesiyas upang ibigay ang kanyang liwanag sa Israel. Ngunit para kay Jesus ang eksena ay may mas malawak na kahulugan. Kung paanong ang nagniningning na mga lampara ng templo ay nagliliwanag sa kanilang paligid, si Kristo, ang pinagmumulan ng espiritual na liwanag, ay nagliliwanag sa kadiliman ng mundo. Ngunit ang simbolo ay hindi perpekto. Ang dakilang liwanag na iyon na inilagay ng kanyang sariling kamay sa langit ay isang mas totoong representasyon ng kaluwalhatian ng kanyang misyon. Umaga noon, ang araw ay sumisikat pa lamang sa itaas ng bundok ng mga olibo, at ang mga sinag nito ay bumagsak na may nakasisilaw na liwanag sa mga palasyong marmol, at pinaliwanagan ang ginto ng mga pader ng templo. Nang itinuro ito ni Jesus, ay nagsabi, "Ako ang ilaw ng mundo." Sa pamamagitan ng isa na nakinig sa mga salitang ito, matagal na silang muling inulit sa napakagandang talatang iyon, "Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang liwanag ay sumisikat sa kadiliman, at hindi ito inabot ng kadiliman." Iyan ang tunay na ilaw, na nagbibigay liwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Juan Kapitulo 1 versikulo 4, 5, R.V. Siyam. At matagal nang umakyat si Jesus sa langit, si Pedro, na sumulat sa ilalim ng liwanag ng banal na espiritu, ay nalaala ang simbolong ginamit ni Kristo. Mayroon din tayong mas tiyak na salita ng hula, kung saan kayo ay gumagawa ng mabuti na kayo ay nag-iingat, gaya ng isang liwanag na nagliliwanag sa isang madilim na dako, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang bituing pang-araw ay sumikat sa inyong mga puso. Ikalawang Pedro Kapitulo 1 versikulo 19. Sa pagpapakita ng Diyos sa kanyang mga tao, ang liwanag ay naging simbolo ng kanyang presensya. Sa malikhaing salita sa simula, ang liwanag ay sumikat mula sa kadiliman. Ang liwanag ay nababalutan ng haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi, na pinangungunahan ang malawak na hukbo ng Israel. Ang liwanag ay nagninggas sa kakilakilabot na kadakilaan tungkol sa Panginoon sa bundok Sinai. Nagpahinga ang liwanag sa ibabaw ng luklukan ng awa sa tabernakulo. Napuno ng liwanag ang templo ni Solomon sa pagtatalaga nito. Nagliwanag ang liwanag sa mga burol ng Bethlehem nang dalhin ng mga anghel ang mensahe ng pagtubo sa mga nagbabantay na pastol. Ang Diyos ay liwanag, at sa mga salitang, "Ako ang ilaw ng sanlibutan," ipinahayag ni Kristo ang kanyang pagkakaisa sa Diyos, at ang kanyang kaugnayan sa buong sangkatauhan. Siya ang nagpasilaw sa liwanag mula sa kadiliman sa simula. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6. Siya ang liwanag ng araw at buwan at bituin. Siya ang espiritual na liwanag na sa simbolo at tipo at propesya ay sumikat sa Israel. Ngunit hindi lamang sa bansang Hudyo ibinigay ang liwanag. Habang ang mga sinag ng araw ay tumagos hanggang sa pinakamalayong sulok ng mundo, gayon din ang liwanag ng araw ng katwiran ay sumisikat sa bawat kaluluwa. Iyan ang tunay na ilaw, na nagbibigay liwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Ang mundo ay may mga dakilang guro, mga lalaking may dambuhalang talino at kamanghamanghang pagsasaliksik, mga taong ang mga pagbigkas ay nagpasigla sa pag-iisip, at nagbukas upang tingnan ang malawak na larangan ng kaalaman, at ang mga lalaking ito ay pinarangalan bilang mga patnubay at tagapagbigay ng kanilang lahi.
Ngunit may isa na mas mataas kaysa sa kanila. Ang lahat ng tumanggap sa kanya, sa kanila ay binigyan niya ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos. Walang taong nakakita sa Diyos anumang oras, ang bagtong na anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpahayag sa kanya. Juan Kapitulo 1 versikulo 12-18. Matutunton natin ang linya ng mga dakilang guro sa daigdig hanggang sa mga talaan ng tao, ngunit ang liwanag ay nasa harapan nila. Kung paanong ang buwan at mga bituin ng solar system ay nagniningning sa pamamagitan ng sinasalamin na liwanag ng araw, gayon din, hanggat ang kanilang pagtuturo ay totoo, ang mga dakilang palaisip sa mundo ay sumasalamin sa mga sinag ng araw ng katwiran. Ang bawat hiyas ng pag-iisip, bawat kislap ng talino, ay mula sa liwanag ng mundo. Sa mga araw na ito marami tayong naririnig tungkol sa mas mataas na edukasyon. Ang tunay na, mas mataas na edukasyon, ay yaong ibinigay niya, na natatago sa kanya ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Colosas Kapitulo 2 versikulo 3, Juan Kapitulo 1 versikulo 4. Ang sumusunod sa akin, sabi ni Jesus, ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Sa mga salitang, ako ang ilaw ng mundo, ipinahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang Mesiyas. Ang matandang Simeon, sa templo kung saan nagtuturo ngayon si Kristo, ay nagsalita tungkol sa kanya bilang, isang liwanag na magpapagaan sa mga Gentil, at sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Lucas Kapitulo 2 versikulo 32. Sa mga salitang ito ay inilalapat niya sa kanya ang isang propesya na pamilyar sa buong Israel. Sa pamamagitan ng propetang si Isaias, ang banal na espiritu ay nagpahayag, napakagaan na bagay na ikaw ay maging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob, at upang ibalik ang naingatan ng Israel, ako naman ay magbibigay sa iyo na isang liwanag sa mga Gentil, upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Isaias Kapitulo 49 versikulo 6, R.V. Ang hulang ito ay karaniwang nauunawaan bilang binanggit tungkol sa Mesiyas, at nang sabihin ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, hindi maaaring hindi matukoy ng mga tao ang kanyang pag-aangkin na siya ang ipinangako. Para sa mga pariso at mga pinuno ang pag-aangkin na ito ay tila isang mapagmataas na palagay. Na ang isang taong katulad nila ay dapat gumawa ng gayong mga pagpapanggap na hindi nila matitiis. Tila hindi pinansin ang kanyang mga salita, itinanong nila, sino ka? Desidido silang pilitin siya na ipahayag ang kanyang sarili bilang Kristo. Ang kanyang pagpapakita at ang kanyang gawain ay napakasalungat sa inaasahan ng mga tao, na, gaya ng pinaniniwalaan ng kanyang tusong mga kaaway, ang isang direktang pagpapahayag ng kanyang sarili bilang Mesiyas ay magiging dahilan upang siya ay tanggihan bilang isang impostor. Ngunit sa kanilang tanong, sino ka? Sumagot si Jesus, maging yaong sinabi ko rin sa inyo mula pa sa simula. Juan Kapitulo 8 versikulo 25, R.V. Ang nahayag sa kanyang mga salita ay nahayag din sa kanyang katangian. Siya ang sagisag ng mga katotohanang itinuro niya. Wala akong ginagawa sa aking sarili, patuloy niya, ngunit gaya ng itinuro sa akin ng aking Ama, sinasalita ko ang mga bagay na ito. At ang nagsugo sa akin ay kasama ko, hindi ako pinabayaang mag-isa ng Ama, sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Hindi niya sinubukang patunayan ang kanyang pag-angkin ng Mesiyas, ngunit ipinakita ang kanyang pagkakaisa sa Diyos. Kung bukas ang kanilang isipan sa pag-ibig ng Diyos, tatanggapin sana nila si Jesus. Sa kanyang mga tagapakinig ay marami ang naakit sa kanya sa pananampalataya, at sa kanila ay sinabi niya, kung kayo ay magpapatuloy sa aking salita, kayo nga ay tunay na aking mga alagad, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang mga salitang ito ay nakasakit sa mga pariso. Ang mahabang pagpapasakop ng bansa sa isang banyagang pamatok, hindi nila pinapansin, at galit na bumulalas, kami ay binhi ni Abraham, at kailanman ay hindi naging alipin sa kanino man, paanong sinasabi mo, kayo ay palalayain. Tiningnan ni Jesus ang mga taong ito, ang mga alipin ng masamang hangarin, na ang mga pag-iisip ay nakahilig sa paghihiganti, at malungkot na sumagot, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sila ay nasa pinakamasamang uri ng pagkaalipin, pinamumunuan ng espiritu ng kasamaan.
Ang bawat kaluluwa na tumatangging ibigay ang kanyang sarili sa Diyos ay nasa ilalim ng kontrol ng ibang kapangyarihan. Hindi siya sa kanya. Maaaring magsalita siya tungkol sa kalayaan, ngunit siya ay nasa pinakakasuklam-suklam na pagkaalipin. Hindi siya pinapayagang makita ang kagandahan ng katotohanan, dahil ang kanyang isip ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Habang siya ay nambobola sa kanyang sarili na siya ay sumusunod sa dikta ng kanyang sariling paghatol, siya ay sumusunod sa kalooban ng prinsipe ng kadiliman. Si Kristo ay dumating upang putulin ang mga tanikala ng kasalanan pagkaalipin mula sa kaluluwa. Kung palayain kayo ng anak, kayo ay magiging tunay na malaya. Ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay nagpapalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Roma Kapitulo 8 Versikulo 2. Sa gawain ng pagtubos ay walang pamimilit. Walang panlabas na puwersa ang ginagamit. Sa ilalim ng impluwensya ng Espiritu ng Diyos, ang tao ay pinababayaan na pumili kung sino ang kanyang paglilingkuran. Sa pagbabagong nagaganap kapag ang kaluluwa ay sumuko kay Kristo, mayroong pinakamataas na pakiramdam ng kalayaan. Ang pagpapatalsak sa kasalanan ay gawa ng kaluluwa mismo. Totoo, wala tayong kapangyarihan na palayain ang ating sarili mula sa kontrol ni Satanas. Ngunit kapag ninanais nating palayain mula sa kasalanan, at sa ating matinding pangangailangan ay sumigaw ng kapangyarihang mula sa ating sarili, ang mga kapangyarihan ng kaluluwa ay puspos ng banal na lakas ng banal na espiritu, at sinusunod nila ang mga dikta ng kalooban sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang tanging kondisyon kung saan posible ang kalayaan ng tao ay ang pagiging isa kay Kristo. Ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo, at si Kristo ang katotohanan. Ang kasalanan ay magtagumpay lamang sa pamamagitan ng pagpapahina ng isipan, at pagsira sa kalayaan ng kaluluwa. Ang pagpapasakop sa Diyos ay pagpapanumbalik sa sarili, sa tunay na kaluwalhatian at dignidad ng tao. Ang banal na batas, na kung saan tayo ay pinasakop, ay ang batas ng kalayaan. Santiago Kapitulo 2 Versikulo 12. Ipinahayag ng mga Pariso ang kanilang sarili na mga anak ni Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus na ang pag-aangkin na ito ay maitatatag lamang sa pamamagitan ng paggawan ng mga gawa ni Abraham. Ang mga tunay na anak ni Abraham ay mabubuhay, gaya ng ginawa niya, isang buhay ng pagsunod sa Diyos. Hindi nila tatangkaing patayin ang isa na nagsasalita ng katotohanan na ibinigay sa kanya mula sa Diyos. Sa pagbabalak laban kay Kristo, ang mga rabay ay hindi gumagawa ng mga gawa ni Abraham. Ang isang lahi lamang mula kay Abraham ay walang halaga. Kung walang espiritual na koneksyon sa kanya, na makikita sa pagkakaroon ng parehong espiritu, at paggawa ng parehong mga gawa, sila ay hindi kanyang mga anak. Ang prinsipyong ito ay may katumbas na bigat sa isang tanong na matagal nang gumugulo sa mundong Kristiyano, ang tanong ng apostolikong paghalili. Ang pagmula kay Abraham ay napatunayan, hindi sa pangalan at lahi, kundi sa pagkakahawig ng pagkatao. Kaya ang apostolikong paghalili ay nakasalalay hindi sa paghahatid ng eklesiastikal na awtoridad, kundi sa espiritual na relasyon. Isang buhay na pinaandar ng espiritu ng mga apostol, ang paniniwala at pagtuturo ng katotohanan na kanilang itinuro, ito ang tunay na katibayan ng paghalili ng mga apostol. Ito ang bumubuo sa mga tao bilang mga kahalili ng mga unang guro ng Ebanghelyo. Itinanggi ni Jesus na ang mga Hudyo ay mga anak ni Abraham. Sinabi niya, ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sa panunuya ay sumagot sila, hindi kami ipinanganak sa pakikiapid, mayroon kaming isang ama, ang Diyos. Ang mga salitang ito, bilang parunggit sa mga kalagayan ng kanyang kapanganakan, ay nilayon bilang isang pagtutulak laban kay Kristo sa harapan ng mga nagsisimulang maniwala sa kanya. Hindi pinansin ni Jesus ang maling pakahulugan, ngunit sinabi, kung ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos. Ang kanilang mga gawa ay nagpatutuo sa kanilang kaugnayan sa kanya na isang sinungaling at isang mamamatay tao. Kayo ay sa inyong amang dyablo, sabi ni Jesus, at ang mga nasa ng inyong ama ay inyong ibig na gawin. Siya ay isang mamamatay tao mula pa sa simula, at hindi tumayo sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Sapagkat sinasabi ko ang katotohanan, hindi kayo nagsisisampalataya sa akin. Juan Kapitulo 8 Versikulo 44, 45, or v. Ang katotohanang sinabi ni Jesus ang katotohanan,
at iyon nang may katiyakan, ang dahilan kung bakit hindi siya tinanggap ng mga pinunong Hudyo. Ang katotohanan ang nakasakit sa mga taong makasarili. Inilantad ng katotohanan ang kamalian ng kamalian, hinatulan nito ang kanilang pagtuturo at pagsasagawa, at hindi ito tinatanggap. Mas gugustuhin pa nilang ipikit ang kanilang mga mata sa katotohanan kaysa magpakumbaba sa pag-amin na sila ay nagkamali. Hindi nila minahal ang katotohanan. Hindi nila ito ninais, kahit na ito ay katotohanan. Sino sa inyo ang humutol sa Revised Version sa akin ng kasalanan? At kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Araw-araw sa loob ng 3 taon ang kanyang mga kaaway ay sumusunod kay Kristo, sinusubukan na makahanap ng ilang mantsa sa kanyang pagkatao. Si Satanas at ang lahat ng samahan ng kasamaan ay naghahangad na madaig siya. Ngunit wala silang nasumpungang anuman sa kanya na maaaring magkaroon ng pakinabang. Maging ang mga dyablo ay napilitang aminin, ikaw ang banal ng Diyos. Marcos Kapitulo 1 versikulo 24. Ipinamuhay ni Jesus ang batas sa paningin ng langit, sa paningin ng mga dinahulog na mundo, at sa paningin ng makasalanang tao. Sa harap ng mga anghel, mga tao, at mga demonyo, siya ay nagsalita, nang hindi hinahamon, ng mga salita na mula sa alinmang mga labi ay maaaring maging kalapastanganan, lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. Ang katotohanan na kahit na wala silang makitang kasalanan kay Kristo ay hindi siya tinanggap ng mga Hudyo ay nagpatunay na sila mismo ay walang kaugnayan sa Diyos. Hindi nila nakilala ang kanyang tinig sa mensahe ng kanyang anak. Inisip nila ang kanilang sarili na humahatol kay Kristo, ngunit sa pagtanggi sa kanya ay binigkas nila ang hatol sa kanilang sarili. Siya na sa Diyos, sabi ni Jesus, nakikinig ng mga salita ng Diyos, kaya nga hindi ninyo pinakikinggan, sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. Ang aral ay totoo sa lahat ng panahon. Maraming tao na nalulugod na tumutol, pamuna, naghahanap ng isang bagay na pagtatanong sa salita ng Diyos, ay nag-iisip na sa gayon ay nagbibigay siya ng katibayan ng kalayaan sa pag-iisip, at katalinuhan ng pag-iisip. Ipinapalagay niya na siya ay nakaupo sa paghatol sa Biblia, samantalang sa katotohanan ay hinuhusgahan niya ang kanyang sarili. Ipinahahayag niya na hindi niya kayang pahalagahan ang mga katotohanang nagmula sa langit, at ang kompas na walang hanggan. Sa harapan ng dakilang bundok ng katwiran ng Diyos, ang kanyang espiritu ay hindi namamangha. Siya ay abala sa kanyang sarili sa pangangaso ng mga patpat at dayami, at dito ay ipinagkanulo ang isang makitid at makamundong kalikasan, isang puso na mabilis na nawawalan ng kakayahang pahalagahan ang Diyos. Siya na ang puso ay tumugon sa banal na ugnayan ay hahanapin niyaong magdaragdag sa kanyang kaalaman tungkol sa Diyos, at magdedalisay at magtataas ng pagkatao. Kung paanong ang isang bulaklak ay lumiliko sa araw, upang ang matingkad na sinag ay maantig ito ng mga kulay ng kagandahan, gayon din ang kaluluwa ay bamaling sa araw ng katwiran, upang ang liwanag ng langit ay mapaganda ang pagkatao ng mga biyaya ng katangian ni Kristo. Nagpatuloy si Jesus, na nagbigay ng matinding pagkakaiba sa pagitan ng posisyon ng mga Hudyo at ni Abraham. Ang iyong amang si Abraham ay nagalak na makita ang aking araw, at nakita niya ito, at natuwa. Lubos na ninais ni Abraham na makita ang ipinangakong tagapagligtas. Nag-alay siya ng pinakamataimtim na panalangin na bago ang kanyang kamatayan ay makita niya ang Mesiyas. At nakita niya si Kristo. Isang supernatural na liwanag ang ibinigay sa kanya, at kinilala niya ang banal na katangian ni Kristo. Nakita niya ang kanyang araw, at natuwa. Binigyan siya ng pananaw sa banal na sakripisyo para sa kasalanan. Sa sakripisyong ito ay nagkaroon siya ng isang paglalarawan sa kanyang sariling karanasan. Dumating sa kanya ang utos, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at ihandog mo siya, bilang isang handog na susunugan. Genesis Kapitulo 22 versikulo 2. Sa ibabaw ng dambana ng paghahain ay inilagay niya ang anak ng pangako, ang anak kung saan nakasentro ang kanyang pag-asa. At habang naghihintay siya sa tabi ng altar na may patalim na nakataas upang sumunod sa Diyos, narinig niya ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, huwag mong ipatong ang iyong kamay sa bata, at huwag kang gumawa ng anuman sa kanya, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong bagtong na anak. Genesis Kapitulo 22 versikulo 12.
Ang kakila-kilabot na pagsubok na ito ay ipinataw kay Abraham upang makita niya ang araw ni Kristo, at matanto ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan, na napakadakila upang maibangon ito mula sa pagkasira nito, ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak sa isang napakahiyang kamatayan. Natutunan ni Abraham sa Diyos ang pinakadakilang aral na ibinigay sa mortal. Ang kanyang panalangin na makita niya si Kristo bago siya mamatay ay nasagot. Nakita niya si Kristo, nakita niya ang lahat ng nakikita ng mortal, at nabubuhay. Sa pamamagitan ng buong pagsuko, naunawaan niya ang pangitain ni Kristo, na ibinigay sa kanya. Ipinakita sa kanya na sa pagbibigay ng kanyang bagtong na anak upang iligtas ang mga makasalanan mula sa walang hanggang kapahamakan, ang Diyos ay gumagawa ng isang mas dakila at higit na kahangahangang sakripisyo kaysa sa magagawa ng tao. Sinagot ng karanasan ni Abraham ang tanong na, saan ako lalapit sa harap ng Panginoon, at yuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Lalapit ba ako sa harap niya na may mga handog na susunugan, na may mga guya na 1 taon gulang? Malulugod ba ang Panginoon sa libu-libong tupa, o sa 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay para sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan para sa kasalanan ng aking kaluluwa? Mikas Kapitulo 6 versikulo 6, 7. Sa mga salita ni Abraham, anak ko, ang Diyos ay maglalaan ng isang kordero bilang handog na susunugan, Genesis Kapitulo 22 versikulo 8, at sa paglalaan ng Diyos ng isang hain sa halip na si Isaac, ito ay ipinahayag, na walang sinumang makagagawa ng kabayaran para sa kanyang sarili. Ang pag-anong sistema ng paghahain ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Walang ama ang mag-aalay ng kanyang anak na lalaki o babae bilang handog para sa kasalanan. Ang anak ng Diyos lamang ang kayang pasanin ang kasalanan ng mundo. Sa pamamagitan ng sarili niyang pagdurusa, nakita ni Abraham ang misyon ng paghahain ng tagapagligtas. Ngunit hindi mauunawaan ng Israel ang hindi kanais-nais sa kanilang mapagmataas na puso. Ang mga salita ni Kristo tungkol kay Abraham ay hindi nagbigay ng malalim na kahulugan sa kanyang mga tagapakinig. Ang nakita ng mga pariso sa kanila ay sariwang lupa lamang para sa kaviling. Sila ay gumanti ng isang panunuya, na para bang patutunayan nila na si Jesus ay isang baliw. Ikaw ay wala pang 50 taong gulang, at nakita mo na ba si Abraham? Sumagot si Jesus ng may time na dignidad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako nga. Nabalot ng katahimikan ng malawak na kapulungan. Ang pangalan ng Diyos, na ibinigay kay Moises upang ipahayag ang ideya ng walang hanggang presensya, ay inangkin na kanyang sarili ng Galilean na rabay na ito. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang ang siyang umiiral sa sarili, siya na ipinangako sa Israel, na ang mga paglabas ay mula pa noong una, mula sa mga araw ng walang hanggan. Mikas Kapitulo 5 versikulo 2, margin. Muli ang mga pari at mga rabay ay sumigaw laban kay Jesus bilang isang lapastangan. Ang kanyang pag-aangkin na kaisa ng Diyos ay nagpakilos noon sa kanila na kitilin ang kanyang buhay, at pagkaraan ng ilang buwan ay malinaw nilang ipinahayag, hindi ka namin binabato dahil sa mabuting gawa, ngunit para sa kalapastanganan, at dahil ikaw, bilang isang tao, ay ginagawang Diyos ang iyong sarili. Juan Kapitulo 10 versikulo 33. Dahil siya ay, at ipinangako ang kanyang sarili bilang, ang anak ng Diyos, sila ay desidido na lipulin siya. Ngayon marami sa mga tao, na pumanig sa mga pari at mga rabay, ay kumuha ng mga bato upang ihagis sa kanya. Ngunit si Jesus ay nagtago, at lumabas sa templo, na dumaan sa gitna nila, at sa gayon ay dumaan. Ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman, ngunit hindi ito inabot ng kadiliman. Juan Kapitulo 1 versikulo 5, RV. Sa pagdaan ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. At tinanong siya ng kanyang mga alagad, na nangagsasabi, Guro, sino ang nagkasala, ang taong ito, o ang kanyang mga magulang, na siya'y ipinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, kahit ang taong ito ay hindi nagkasala, ni ang kanyang mga magulang, kundi upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Nang masabi niya ito, ay lumura siya sa lupa, at gumawa ng putik sa laway, at pinahiran ng putik ang mga mata ng lalaking bulag, at sinabi sa kanya, Humayo ka, maghugas ka sa lawa ng Siloam, na sa kahulugan, sinugo. Siya nga'y yumaon sa kanyang lakad, at naligo, at dumating na nakakakita.
Karaniwang pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ang kasalanan ay pinarurusahan sa buhay na ito. Ang bawat pagdurusa ay itinuturing na parusa ng ilang maling gawain, alinman sa nagdurusa mismo o ng kanyang mga magulang. Totoo na ang lahat ng pagdurusa ay bunga ng paglabag sa batas ng Diyos, ngunit ang katotohanang ito ay naging baluktot. Si Satanas, ang may akda ng kasalanan at lahat ng mga resulta nito, ay umakay sa mga tao na tingnan ang sakit at kamatayan bilang nagmumula sa Diyos, bilang kaparusahan na di makatwiran na ibinibigay dahil sa kasalanan. Kung kaya't ang isa na dinaanan ng matinding paghihirap o kapahamakan ay may karagdagang pasanin na ituring na isang malaking makasalanan. Kaya't ang daan ay inihanda para sa mga Hudyo upang tanggihan si Jesus. Siya na, nagdala ng ating mga kapigatian, at dinala ang ating mga kalungkutan, ay itinuring ng mga Hudyo bilang sinaktan ng Diyos, at pinahirapan, at itinago nila ang kanilang mga mukha sa Kanya. Isaias Kapitulo 53 versikulo 4:3. Ang Diyos ay nagbigay ng isang aral na dinisenyo upang maiwasan ito. Ang kasaysayan ni Job ay nagpakita na ang pagdurusa ay idinulot ni Satanas, at pinahihintulutan ng Diyos para sa mga layunin ng awa. Ngunit hindi naunawaan ng Israel ang aral. Ang parehong pagkakamali kung saan sinaway ng Diyos ang mga kaibigan ni Job ay inulit ng mga Hudyo sa kanilang pagtanggi kay Kristo. Ang paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa kaugnayan ng kasalanan at pagdurusa ay pinanghahawakan ng mga alagad ni Kristo. Habang itinutuwid ni Jesus ang kanilang pagkakamali, hindi niya ipinaliwanag ang dahilan ng paghihirap ng lalaki, ngunit sinabi sa kanila kung ano ang magiging resulta. Dahil dito ang mga gawa ng Diyos ay mahahayag. Habang ako ay nasa mundo, sabi niya, ako ang ilaw ng mundo. Nang magkagayoy pinahiran niya ang mga mata ng lalaking bulag, at sinugo niya siya upang maghugas sa lawa ng saylong, at ang paningin ng lalaki ay nanambalik. Kaya't sinagot ni Jesus ang tanong ng mga disipulo sa praktikal na paraan, gaya ng karaniwan niyang sinasagot ang mga tanong na ibinibigay sa kanya mula sa pagkamausisa. Ang mga disipulo ay hindi tinawag na talakayin ang tanong kung sino ang nagkasala o hindi nagkasala, ngunit upang maunawaan ang kapangyarihan at awa ng Diyos sa pagbibigay ng paningin sa mga bulag. Ito ay maliwanag na walang nakapagpapagaling na biltod sa luwad, o sa pool kung saan ang lalaking bulag ay ipinadala upang maghugas, ngunit ang kabutihan ay kay Kristo. Hindi napigilan ng mga Pariso na mamangha sa lunas. Ngunit sila ay higit kailanman na puno ng puot, sapagkat ang himala ay ginawa sa araw ng Sabat. Ang mga kapitbahay ng binata, at ang mga nakakilala sa kanya noon sa kanyang pagkabulag, ay nagsabi, hindi ba ito ang nakaupo at namamalimos? Sila ay tumingin sa kanya na may pagdududa, sapagkat nang ang kanyang mga mata ay idilat, ang kanyang mukha ay nagbago at lumiwanag, at siya ay nagpakita tulad ng ibang tao. Mula sa isa't isa ay lumipas ang tanong. Ang ilan ay nagsabi, ito siya, iba, siya ay katulad niya. Ngunit siya na nakatanggap ng dakilang pagpapala ay nilutas ang tanong sa pagsasabing, ako nga siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol kay Jesus, at sa paanong paraan siya ay gumaling, at sila ay nagtanong, nasaan siya? Sabi niya, hindi ko alam. Pagkatapos, dinala nila siya sa konseho ng mga Pariso. Tinanong muli ang lalaki kung paano niya natanggap ang kanyang paningin. Sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata, at ako'y naghilamos, at nakakakita. Kaya't sinabi ng ilan sa mga Fariseo, ang taong ito ay hindi sa Diyos, sapagkat hindi niya pinangangilan ang araw ng Sabat. Inaasahan ng mga Pariso na gawing makasalanan si Jesus, at sa makatuwid ay hindi ang Mesiyas. Hindi nila alam na siya ang gumawa ng Sabat at alam ang lahat ng obligasyon nito, na nagpagaling sa lalaking bulag. Sila ay nagpakita ng kahangahangang masigasig para sa pangingili ng Sabat, ngunit nagpaplano ng pagpatay sa mismong araw na iyon. Ngunit marami ang lubhang naantig ng marinig ang himalang ito, at naniwala na siya na nagpadilat ng mga mata ng bulag ay higit pa sa karaniwang tao. Bilang sagot sa paratang na si Jesus ay isang makasalanan dahil hindi niya iningatan ang araw ng Sabat, sinabi nila, paano makakagawa ng gayong mga himala ang isang taong makasalanan? Muling nanawagan ang mga rabay sa lalaking bulag, ano ang masasabi mo tungkol sa kanya, na pinadilat niya ang iyong mga mata? Sinabi niya, siya ay isang propeta. Pagkatapos ay iginiit ng mga Pariso na hindi siya ipinanganak na bulag at natanggap ang kanyang paningin. Ipinatawag nila ang kanyang mga magulang, at tinanong sila,
na sinasabi, "Ito ba ang inyong anak, na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag?" Naroon ang lalaki mismo, na nagpapahayag na siya ay naging bulag, at naibalik ang kanyang paningin, ngunit mas gugustuhin ng mga Pariso na tanggihan ang katibayan ng kanilang sariling mga pandama kaysa aminin na sila ay nagkamali. Napakalakas ng pagtatangi, gayon din ang pagbaluktot ng katwiran ng mga Fariseo. Ang mga Pariso ay may natitira pang pag-asa, at iyon ay upang takutin ang mga magulang ng lalaki. Sa maliwanag na katapatan ay nagtanong sila, kung gayon, paano siya nakakakita ngayon? Ang mga magulang ay natatakot na ikompromiso ang kanilang sarili, sapagkat ipinahayag na ang sinumang kumikilala kay Jesus bilang ang Kristo ay dapat na paalisan sa sinagoga. Ibig sabihin, dapat na hindi kasama sa sinagoga sa loob ng 30 araw. Sa panahong ito, walang bata ang maaaring tuliin o patayin ng mananangis sa tahanan ng nagkasala. Ang hatol ay itinuturing na isang malaking kalamidad, at kung nabigo itong magbunga ng pagsisisi, mas mabigat na parusa ang sumunod. Ang dakilang gawaing ginawa para sa kanilang anak ay nagdulot ng pananalig sa mga magulang, gayunpaman, sumagot sila, "Alam namin na ito ang aming anak, at siya ay ipinanganak na bulag, ngunit sa paraang siya ngayon ay nakakakita, hindi namin alam, o kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata, ay hindi namin nalalaman, siya ay nasa hustong gulang na, tanungin mo siya, siya ang magsasalita para sa kanyang sarili." Sa gayon ay inilipat nila ang lahat ng responsibilidad mula sa kanilang sarili sa kanilang anak, sapagkat hindi sila nang ahas na ipahayag si Kristo. Ang suliranin kung saan inilagay ang mga Fariseo, ang kanilang pagtatanong at pagtatangi, ang kanilang kawalan ng paniniwala sa mga katotohanan ng kaso, ay nagbubukas ng mga mata ng karamihan, lalo na ng mga karaniwang tao. Si Jesus ay madalas na gumawa ng kanyang mga himala sa lansangan, at ang kanyang gawain ay palaging may katangian upang mapawi ang pagdurusa. Ang tanong sa maraming isipan ay, gagawin kaya ng Diyos ang gayong makapangyarihang mga gawa sa pamamagitan ng isang impostor, gaya ng iginiit ng mga Pariso na si Jesus? Ang kontrobersya ay naging napaka-maalab sa magkabilang panig. Nakita ng mga Pariso na ipinapahayag nila ang gawaing ginawa ni Jesus. Hindi nila maitatanggi ang himala. Ang lalaking bulag ay napuno ng kagalakan at pasasalamat, minasdan niya ang mga kamanghamanghang bagay ng kalikasan, at napuno ng galit sa kagandahan ng lupa at langit. Malayang ikinwento niya ang kanyang karanasan, at muli nila siyang sinubukang patahimikin, na sinasabi, "Purihin ang Diyos, alam naming makasalanan ang taong ito." Ibig sabihin, huwag mong sabihin muli na ang taong ito ang nagbigay sa iyo ng paningin, ang Diyos ang gumawa nito. Sumagot ang bulag, "Kung siya ay makasalanan o hindi, hindi ko alam, isang bagay ang alam ko, na, samantalang ako ay bulag, ngayon ay nakakakita na ako." At muli silang nagtanong, "Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya binuksan ang iyong mga mata?" Sa pamamagitan ng maraming mga salita ay sinubukan nilang lituhin siya, upang isipin niya ang kanyang sarili na nagdayet. Si Satanas at ang kanyang masasamang anghel ay nasa panig ng mga Pariso, at pinag-isa ang kanilang lakas at katalinuhan sa pangangatwiran ng tao upang salungatin ang impluwensya ni Kristo. Pinutol nila ang mga paniniwalang lumalalim sa maraming isipan. Ang mga anghel ng Diyos ay nasa lupa din upang palakasin ng taong nanimbalik ang kanyang paningin. Hindi alam ng mga Pariso na kailangan nilang makitungo sa iba maliban sa taong walang pinag-aralan na ipinanganak na bulag, hindi nila siya nakilala kung kanino sila nakikipagtalo. Ang banal na liwanag ay sumikat sa mga silid ng kaluluwa ng bulag. Habang sinisikap ng mga mapagkunwari na ito na huwag siyang maniwala, tinulungan siya ng Diyos na ipakita, sa pamamagitan ng sigla at katinuan ng kanyang mga tugon, na hindi siya dapat masilo. Sumagot siya, "Sinabi ko na sa inyo, at hindi ninyo dininag, bakit ninyo gustong muling marinig? Kayo ba ay magiging mga alagad din niya?" Nang magkagayoy inaalimura nila siya, at sinabi, "Ikaw ay kanyang alagad, ngunit kami ay mga alagad ni Moises. Alam namin na ang Diyos ay nagsalita kay Moises tungkol sa taong ito, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Alam ng Panginoong Hesus ang pagsubok na pinagdadaanan ng lalaki, at binigyan niya siya ng biyaya at pananalita, upang siya ay naging saksi para kay Kristo. Sinagot niya ang mga Pariso sa mga salita na isang matinding pagsaway sa kanyang mga nagtatanong. Inangkin nila na sila ang mga tagapagpaliwanag ng kasulatan, ang mga patnubay sa relihiyon ng bansa, at gayon pa man narito ang isang gumagawa ng mga himala.
at sila ay ipinagtapat na walang kaalam-alam tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, at sa kanyang katangian at mga pag-aangkin. Bakit dito ay isang kahangahangang bagay, sabi ng lalaki, na hindi ninyo nalalaman kung saan siya nanggaling, at gayon may binuksan niya ang aking mga mata. Ngayon ay nalalaman natin na hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos, at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ang kanyang pinakikinggan. Mula nang magsimula ang daigdig ay hindi narinig na sinumang tao ang nagpadilat ng mga mata ng isang ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi sa Diyos, wala siyang magagawa. Nakilala ng lalaki ang kanyang mga inquisitor sa kanilang sariling lupain. Hindi masasagot ang kanyang pangangatwiran. Ang mga pariso ay namangha, at sila ay tumahimik, na bigla sa harap ng kanyang matulis at tiyak na mga salita. Ilang saglit na namayani ang katahimikan. Pagkatapos ay tinipon ng mga nakasimangot na pari at mga rabay sa palibot nila ang kanilang mga damit, na parabang natatakot sila sa kontaminasyon mula sa pakikipag-ugnayan sa kanya, kanilang pinagpag ang alabok sa kanilang mga paa, at naghagis ng mga pagtulig sa laban sa kanya, ikaw ay lubos na ipinanganak sa mga kasalanan, at tinuturuan mo ba kami? At itiniwalag nila siya, narinig ni Jesus ang ginawa, at natagpuan siya kaagad pagkatapos, sinabi niya, naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Sa unang pagkakataon ay tumingin ang bulag sa mukha ng kanyang tagapagsoli. Sa harap ng konseho ay nakita niya ang kanyang mga magulang na nababagabag at nalilito. Tumingin siya sa nakasimangot na mukha ng mga rabay, ngayon ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mapagmahal, mapayapang mukha ni Jesus. Na, sa malaking halaga sa kanyang sarili, kinilala niya siya bilang isang delegado ng banal na kapangyarihan, ngayon ay isang mas mataas na paghahayag ang ipinagkaloob sa kanya. Sa tanong ng tagapagligtas, naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Sumagot ang bulag sa pamamagitan ng pagtatanong, sino siya, Panginoon, upang ako ay sumampalataya sa kanya. At sinabi ni Jesus, nakita mo na siya, at siya ang nakikipag-usap sa iyo. Inihagis ng lalaki ang kanyang sarili sa paanan ng tagapagligtas sa pagsamba. Hindi lamang naibalik ang kanyang likas na paningin, ngunit ang mga mata ng kanyang pangunawa ay nabuksan. Si Kristo ay nahayag sa kanyang kaluluwa, at tinanggap niya siya bilang isinugo ng Diyos. Isang grupo ng mga pariso ang nagsama-sama, at ang pagkakita sa kanila ay nagdala sa isipan ni Jesus ng kaibahan na makikita sa epekto ng kanyang mga salita at mga gawa. Sinabi niya, para sa paghatol ay naparito ako sa mundong ito, upang ang hindi nakakakita ay makakita, at upang silang nakakakita ay maging bulag. Si Kristo ay naparito upang buksan ang mga bulag na mata, upang magbigay ng liwanag sa mga nakaupo sa kadiliman. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan, at ang himalang kagaganap pa lamang ay sa pagpapatunay ng kanyang misyon. Ang mga tao na nakakita sa tagapagligtas sa kanyang pagdating ay binigyan ng mas buong pagpapakita ng banal na presensya kaysa sa naranasan ng mundo noon. Ang kaalaman sa Diyos ay nahayag ng higit na perpekto, ngunit sa mismong paghahayag na ito, ang paghatol ay dumaan sa mga tao. Sinubok ang kanilang pagkatao, natukoy ang kanilang kapalaran. Ang pagpapakita ng banal na kapangyarihan na nagbigay sa bulag na tao kapwa ng natural at espiritual na paningin ay nag-iwan sa mga pariso sa mas malalim na kadiliman. Ang ilan sa kanyang mga nakikinig, na nadama na ang mga salita ni Kristo ay angkop sa kanila, ay nagtanong, kami ba ay mga bulag din? Sumagot si Jesus, kung kayo ay bulag, wala kayong kasalanan. Kung ginawa ng Diyos na imposible para sa iyo na makita ang katotohanan, ang iyong kamangmangan ay walang kasamang kasalanan. Ngunit ngayon ay sinasabi ninyo, nakikita namin. Naniniwala ka sa iyong sarili na nakakakita, at tinatanggihan ng mga paraan kung saan ikaw lamang ang makakatanggap ng paningin. Sa lahat ng nakaalam ng kanilang pangangailangan, dumating si Kristo na may walang hanggang tulong. Ngunit ang mga pariso ay hindi magtatapat ng pangangailangan, sila ay tumanggi na lumapit kay Kristo, at dahil dito sila ay naiwan sa pagkabulag, isang pagkabulag kung saan sila mismo ang nagkasala. Sinabi ni Jesus, nananatili ang iyong kasalanan. Dito nagtatapos ang Kabanata 51. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.